A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating program Word for the Season. Ang akin hong taus-pusong panalangin, ang Panginoong Hesus ay dumalaw sa ating tahanan at siya po ang patuloy na mangusap sa bawat isa po sa atin. Of course, ang pastors po ng JIL ay hindi nagsasawa. Paulit-ulit binabanggit po namin na sa panahon ng ating matinding laban sa pandemic, kailangan po ng ating pananampalataya ay patuloy na nakatuon sa ating Panginoon. Kasi po, hindi ho biro ang ating laban sa pandemic at sa COVID-19. Isasama pa po natin ang kanya-kanyang laban sa buhay, sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa ministry, sa trabaho. Pagka po yan ay nagkadagan-dagan, ika nga po, maraming tao ang hindi naiiwasan na makarating sa punto ng desperation. Pero alam po ninyo, nais ko lang bigyan ng diin na hindi ho actually iyon ang mabigat na problema. Yung ang tayo ay makarating sa desperation. Ang mas matinding tanong po ay kapag narating ba ng isang tao ang estado ng desperation, siya po ba ay tuluyang napalayo sa ating Panginoong Hesus? O ang desperation mismo ang naging daan upang mas mapalapit siya sa ating Panginoon? Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Sa isang maikling panalangin lamang po, tayo ay yumuko. Panginoon, samahan niyo po kami at payagan po ninyo ng inyong banal na salita ang patuloy na mangusap sa bawat isa po na nakakapakinig, nakakapanood ng programa pong ito. Banal na Espiritu Santo, please, precious Holy Spirit, release your hope, your joy, your peace, even God's miracles to be upon all of us in Jesus' name. Sa inyo po ang papuri. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ulitin ko po, ang desperation po ba ay napalayo tayo sa Panginoon o naitulak tayo palapit sa Kanya? Yan po ang ating sasagutin sa atin hong pag-uusapan sa aklat ni San Marcos, Mark chapter 5, verses 21 to 24. So basahin na po natin. Ang title sa NIV po ay Jesus Raises a Dead Girl and Heals a Sick Woman. Ang sarap po doon, medyo huminto Kasi po, all truth is parallel. Title pa lang, malalim ng kapahayagan. Jesus raises a dead girl and heals a sick woman. Raises the dead and heals the sick. Di ho ba ngayon ay kapanahunan ng maraming tao ay nagkakasakit, maraming tao nasasaktan, maraming tao ang namamatay. Hindi lang ho physical, maraming tao ang nawawalan ng joy, ng peace, ng lakas, ng strength. Kaya ho, yung title pa lang ay nangungusap na ang Panginoong Hesus still, even up to now, ay nagbibigay po ng buhay. Iba't ibang uri ng buhay at nagbibigay ng pag-asa. So basahin po natin ang kabuuan noong tatlong verses, 21, 22, 23, 24, apat na verses po. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue rulers or leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." And so Jesus went with him. Ang title po ng nais kong ibahagi ay Lessons from Desperation. Lessons from Desperation. Tatlong simpleng bagay lang po. Number 1, desperation produces humility. And true humility po overcomes doubts and skepticism. Kung papansin niyo rito, si Jairus is so desperate. And when desperation comes in, humility comes naturally. Isipin po natin, bakit gano'n, Parang human nature. Minsan, pag ang tao po ay nasa tugatog ng tagumpay, kapag ang tao po ay tumayo at sinabi niya sa kanyang sariling, parang nasa akin na ang lahat.
Nasa akin ang kayamanan, nasa akin ang lakas, nasa akin ang kasikatan, idagdag natin, nasa akin ang lahat ng pangangailangan. Parang pagkaminsan walang motibasyon sa pagpapakumbaba. Of course, hindi naman ho lahat. Ang binabanggit lang ho natin ay ang realidad na pagkaminsan, pag ang tao po ay walang pangangailangan at parang sa sarili niya ay nasa kanya na ang lahat, tila malayo ho ang magpakumbaba. Kaya nga ho ang weaknesses, tsaka ang needs, ay weaknesses and needs are for our solidarity. Minsan po ang mga pangangailangan at ang mga kahinaan ay itinutulak po tayo sa pagkakaisa. Pag ang tao po ay maraming pangangailangan at maraming kahinaan, hindi niya kayang magsolo sa buhay. Doon siya nag-uumpisang lumingap sa kanyang kapwa at humihingi ng tulong. Dito po, back in our context po, kay Jairus, Jairus was no longer a proud leader in the synagogue, looking proper and official. He had become a humbled, broken father whose daughter was dying. Kaya po kapanapanabik, hindi niya dala ang kanyang posisyon pagharap sa Panginoon. Kaya ang humility po ay napaka-natural na bumalong sa kanyang pagkatao. Basahin po natin ang verse 21. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, alam niyo ho ba, ang Panginoon, hindi naman ho siya tatawid ng lake nang wala lang, ika nga po, nang walang plano. Bawat hakbang ng Panginoon, may malalim po siyang layunin. Ang sarap po nun Hindi ho siya tatawid ng isang ilog, ng isang dagat, nang wala ho siyang layunin. Ang ibig sabihin, iyon ay kumakatawan na ang lahat ng gawa ng Panginoon ay may malalim na layunin sa bawat isa sa atin. Pagpatuloy natin, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Large crowd. Sa Luke chapter 8, mababasa ho natin, the crowds almost crushed Jesus Christ. Hindi po ito sekreto, hindi po ito patago. Pati takot at pangamba ni Jairus ay nawala sapagkat humalo siya sa dami ng tao. Para mas ma-appreciate po natin, si Jairus po ay isang religious leader. Alam niyo ho ba na sa panahon na yon ay nakataya ang kanyang posisyon? Hindi ho pwede na ang isang religious leader na one of the members of the synagogue, one of the synagogue leaders ay magpakita lang sa Panginoon. Pwedeng kinabukasan po, alam naman natin na ang Jewish religious leaders are against Jesus Christ. So ang pagpunta niya sa Panginoong Hesus ay nagtataya siya ng kanyang posisyon at ng kanyang trabaho. Pwede hong kinabukasan ay wala na siyang trabaho at siya ay etsapuera na po sa religious Jewish society. Kaya medyo kung papansinin natin at maiintindihan ang konteksto, mabigat ang kahulugan ng kanyang pagpapakumbaba. Tingnan natin ho ang verse 22. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Alam niyo ho yung kasabihang, he came, he saw, he conquered. Hindi ho ba? Pero dito po, talking about humility. He came, he saw, he fell at the feet of Jesus. Napakalayo po dun sa he came, he saw, he conquered. Si Jairus po ay he came, he saw, and he fell at his feet. What an act of humility. Siya po ay well-known religious leader. Again, may posisyon, kilala, ginagalang, mataas sa lahat ng bagay. Pero ano ang ginawa niya? Ito na, verse 23. Para hubigyan ng diin, ano ang kahulugan ng humility? He pleaded earnestly with him. My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo, marahil ang taong ito ay lumuhod. Malalim yung he pleaded earnestly. Tapos hindi ho siya pa ligoy-ligoy na, my little daughter is dying. Sige ho, samahan niyo ako. I-challenge po natin ang yaman ng ating binabasa. Siya po ay religious leader. Ang hinihiling po niya ay kagalingan mula sa isang rabbi na hindi kinikilala ng religious group kung saan bahagi siya. Iyon ang nagawa ng humility. Kinalimutan ni Jairus ang lahat sapagkat sa panahong iyon, ang naiisip niya ay ang kanyang mahal na anak at ang kanyang paniniwalang itong Jesus na ito ay may magagawa para sa kanya. Kaya siya po ay nagpakumbaba
Tingnan nyo naman ho ang prayer. My little daughter is dying. Please come. Put your hands on her so that she will be healed and live. Actually, that leads us to number 2, to our number 2 point. Point number 2, desperation produces faith. Hindi lang ho humility, kundi faith. Babasahin ko ang verse 35. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Yan ho ang pinakamabigat na pwedeng madinig ng isang ama, ng isang tao. Sa Pilipino ho, pwede nating sabihin, tapos na ang boxing. Sukdulan ang pinagdaraanan ni Jairus sa panahong ito. Napansin niyo ho ba? Lumalabas ang tunay na kahulugan ng pananampalataya sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok sa buhay. Pero ang sinabi ho ng mga tao ay ganito, no? Kasi some people came from the house of Jairus. Your daughter is dead. Very straight. Wala na hong ibang interpretasyon doon. Hindi sinabing naghihingalo, patay na ang iyong anak. Kaya naman sinundan nila ng salitang, why bother the teacher anymore? Sa akin ho, sa simpleng interpretation lang, tayong mga Pilipino, siguro ang ibig sabihin nun, huwag mo nang dagdagan ang sakit ng kalooban na iyong nararamdaman. Patay na ang iyong anak, ang pag-bother mo sa teacher ay madadagdagan lang ang sugat na iyong nararamdaman. Huwag na, tapos na, pabayaan mo na, huwag ka nang umasa. Patay na ang anak mo, aasa ka pa sa isang guro na nahuli na kayo, tapos na. Pansin ho ninyo, ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay umuusbong sa panahon ng tila wala ng rasyonal na kaisipan na hindi na natin kayang ipaliwanag sa ating sariling kakayanan lamang. Tingnan nyo, ang nangyari po ay ang tunay na pananampalataya overcomes all kinds of fears and delays. Sa verse 36, overhearing what they said, Jesus told him, Jairus, don't be afraid, just believe. Don't be afraid, just believe. Pansinin ho ninyo na ang dinil ni Jesus ay ang puso ni Jairus. Sige ho, marahil ang iniisip ni Jairus ay, takot ako na umuwi ng bahay ng bigo. Takot ako na umuwi ng bahay na nalaman na ng lahat ng aking mga kasamahan, ng aking mga religious leaders na nakipagkita ako sa isang taong ayaw ng aming religious community, baka wala na akong trabaho. Yung takot na mawalan ng anak, mawalan ng trabaho, mawalan ng reputasyon, lahat yon takot sa puso ni Jairus. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Don't be afraid, just believe. Ako ho ay kinikilabutan sapagkat ganyan kadakila si Jesus po natin. Hindi siya nagpaligoy-ligoy at nagpaliwanag pa. Ang target ni Jesus, yung puso po natin. Ang laman ng kaibuturan ng puso ng Panginoon ay ang kaibuturan ng puso ng taong natatakot. Bullseye ang pagkakasabi niya, don't be afraid, just believe. At kapag walang-wala na po tayo at ang Panginoon na lang ang tanging pag-asa, iyon ang tunay na kahulugan ng faith. Diba, sabi ni Joni Eareckson Tada, faith is coming to God in an empty-handed poverty. At sa panahon na wala nang aasahan, si Jairus, doon niya naintindihan na ang tanging kaya niyang asahan ay ang kanyang pananalig sa Jesus na kanyang pinuntahan. That leads us to our point number 3, na desperation produces miracles. Miracles. Babasahin ko ang verse 37. Napakaganda po eh. There is anointing po talaga in the very words of God. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Alam po ni Jesus na ang negative person can poison a group. At ako ho, may personal reflection dyan eh. Dalangin ko sa mga pastors na nakikinig sa atin ngayon, ano? At sa mga leaders din, dalangin ko po na i-bless tayo ng Lord, pagpalain tayo ng Diyos ng mga kasamahang kaisa sa atin. Mga kasamahang katulad ng isinama ni Jesus. Kasi this time, ang isinama lang ni Jesus, piling-pili, Peter, James, and John, the brother of James. Naalala ko tuloy ang isang kwento. Ito'y tunay na buhay po eh. May isang kaibigan akong pastor na nagkwento sa akin, nagrema, tumimo sa aking puso. One time daw po, may
nanay na kumontak sa kanya para ipag-pray ang anak ng nanay. At si pastor naman ho ay nag-contact pa ng 3 kasamahan sa church. Alright. Yung 3 kasamahan po, ang tanong kay pastor Pastor, sino ho ba ipagpe-pray? Ang sabi ni pastor, well, anak to ni sister ganito. Ba't ho ipagpe-pray, pastor? Ano ho ang sakit? Well, siya ay may cancer. Ay, cancer po? Ano pong uri ng cancer? Well, stage 4 cancer. Pastor, saan po yon? Malayo. Medyo 3 oras tayong magbabiyahe. Ang sabi ho nung 3 na kasamahan ng pastor, Pastor, wag na lang natin dalawin. Siguro minsan na lang o itawag na lang natin kung sino yung church na mas malapit doon. Sila na lang po ang papuntahin natin. To cut the long story short, after 3 days, nakita-kita ho ulit yung pastor tsaka yung 3 kausap niya. At ang sabi ni pastor, siya nga pala, may kwento ko sa inyo. Napakabuti ng Diyos. Pinagaling yung kapatiran natin, yung anak ng kapatiran natin. Pastor, nagpunta ho kayo? Nagpunta ako. Sino kasama nyo, pastor? Yung 2 matanda sa church. Pastor, ba't iniwan nyo kami? It's okay, okay lang. Hindi ako nagsasama ng walang pananampalataya. Hindi ba napaka-basic na si Jesus, iyon ang punto niya. Ang isasama ko this time ay ang mga taong kayang humakbang sa napakalalim na pananampalatayang ni ang patay, kaya niyang buhayin. Ipagpapatuloy ko po, when they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion. Kakagulo. With people crying and wailing loudly, umiiyak, nananaghoy. He went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. Napansin ho ba ninyo na when we talk about reality, Jesus' reality is far different from what we call reality po Sa atin ang realidad, may sakit ako, may problema ako sa aking asawa. Sa atin ang realidad, iniisa-isa natin ang mga negatibong bagay. Dito, ang realidad nila, may patay. Kay Jesus, hindi. Kay Jesus, ang sabi niya, natutulog lang. At ang mga tao, verse 40, but they laughed at him. Pinagtawanan pa si Jesus. Napansin ho ninyo na ang istorya ho, lumalalim, nakapanapanabik. Kasi pagdating ho ng susunod ng verse 40, letter B, after he put them all out, inalis ni Jesus ang lahat. Sino isinama niya? Ito ho ay nakakakilabot. He took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Ang isinama niya, ang mga taong alam niyang nagnanais ng tunay na kahulugan na maranasan ang himala. Ang mga magulang. Siguro umiyak ang mga magulang. Umaasa sila. Ito po, dito na kumpleto ang himala Pusong umaasa ng mga magulang. Pusong nagtitiwala ng mga disipulo. At puso ng Diyos na nagmamahal. Kasi pagdating ng verse 41, heto na po. He took her by the hand and said to her, Talita koum, which means, little girl, I say to you, get up. Ano ho nangyari sa verse 42? Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. Doon naganap ang miracle. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Alam mo ninyo, ang kapanapanabik dyan, gusto ko lang hong mabigyan ng diin. Huwag nating ma-miss po, Hindi po nakakapagtaka yung himala Bakit po? Contextually speaking, si Jesus po ay nagpagaling in between ho niya Dahil si Jesus ay nagmi-minister, biglang may dumating si Jairus. Pagkatapos, bago magpunta si Jesus, kasama si Jairus, sa bahay nila Jairus, may naganap. Yun hong inaagasan ng dugo for 12 years na pinagaling niya. Yun ho'y very, very, very crucial. Bakit? Paano ho gumaling yung babae that was subject to bleeding for 12 years? Hinawakan ang laylayan ni Jesus. Sa Griego po, yung kraspedon, tassel of twisted wool. Can you imagine po, ang isang babaeng mamamatay na, inaagasan for 12 years, ang hinawakan, tassel of twisted wool, immediately nawala ang kanyang sakit at karamdaman. How much more ang kamay ng Panginoon ang humawak sa isang patay na bata?
Kinikilabutan po ako sa lalim ng kanyang banal na salita. Kung ang laylayan ng damit ng Panginoon ay may kapangyarihan para pagalingin ang isang babaeng malapit ng mamatay, di lalo na ang kanyang mapagmahal na palad. Yung mapagmahal na palad ng Panginoon nung nahawakan ng isang patay na bata, immediately ang bata po hinawakan niya, pinatayo, at ang bata ay tumayo at biglang gumaling. Miracle po. Pansinin ho natin ang ating pinag-usapan ngayon, lessons from desperation. 3 lang naman po ito, pero pansinin nyo yung lalim. Desperation produces humility. Desperation produces faith. And desperation produces miracles. Balikan nga ho natin yung tanong ko kanina. Pag narating ba ng tao ang desperation dahil tayo ay nasa COVID-19, dahil nawalan ng trabaho, dahil isinilang mo ang una mong anak sa panahon ng pandemic, dahil nawala ang iyong bagong business, dahil etc. Yung mga bagay ba na yon na naitulak ka sa desperation, naitulak ka din palayo sa Panginoon? O yung mga bagay na yon naitulak ka palapit sa Kanya, sa Panginoong Jesus, na nangyari mismo kay Jairus? Uulitin ho natin, desperation produces humility. Walang tatalo sa pagpapakumbaba ng isang taong walang-wala. I tell you po, walang tatalo sa iyak ng isang taong nagkasala. Walang tatalo sa pasasalamat ng isang taong on the verge of collapse and dying, may isang tumulong sa kanya. Napaka-real, napaka-genuine. Kaya nga ho, ganun na lang pasasalamat namin kay Brother Eddie. Hindi naman ho kami mahuhusay na pastor, nabigyan niya kami ng chance na magturo sa pulpit. Iba ang genuine humility ng isang taong namatay ang anak. And desperation produces faith. Iba ang pananampalataya ng isang taong tanging ang Diyos ang pwedeng makatulong sa kanya. Iba ang pananampalataya ng isang taong alam niyang tanging ang Diyos na lang ang kanyang pag-asa. At iba ang himala na pwedeng maibigay ng isang tao na mula sa desperation. You see, ang atmosphere kung saan lilitaw ang himala ay sa punto na ang isang tao ay nasa desperate need. All miracles in the Bible started with a problem. And so kapatid, kung ikaw ngayon ay nasa mabigat na problema, sa ating program na Word for the Season, this is the word from the Lord to you in this season of your life. Nasa pinakamagandang lugar ka to receive a miracle from the living God. Siguro ho, magtapos ako dun sa verse 42 dahil ito yung huling tumimo sa puso ko bago ko i-close ang aking Bible. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. Ang bata ay tumayo at naglaro. Gustong-gusto ko po yun. Sa akin ho, that's very prophetic. Ang bata ay tumayo at naglaro. As if to say, ang bata ay nagkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa. Imagine yung yakap ng kanyang nanay, yakap ng kanyang tatay, yakap ng mga kanyang kalaro na alam nilang patay na yun, biglang nabuhay. Pastor, saan ka magtatapos? Ba't mo binanggit yon? Well, ito po. Bago mo makita ang iyong anak na tumayo, maglakad at maging masaya, matuto kang magpakumbaba. Bago niya nakita na masaya ang kanyang anak at bago niya muling mayakap at mahagkan ang kanyang anak, nagpunta muna si Jairus kung nasan ang Panginoon, nagpakumbaba, isinama ang Panginoon at doon nagkaroon ng himala. Kapatid, please, ito ang pinakamagandang panahon para sabihin mong, Lord, samahan niyo po ako sa aking sitwasyon sa buhay. Tatayo at lalago ang aming business, ang aming pamilya, kung ikaw ay magpapakumbaba. That principle works. Sa iyong pagpapakumbaba, itatanghal ng Panginoon ang anumang bagay sa iyong buhay. Sa iyong pagpapakumbaba, magkakaroon ng pagpapala ang Panginoon sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Nasaan man tayo ngayon, Panginoong Jesus, pagkatapos pong maihayag ng inyong banal na salita, damang-dama ko po na nakikita po ninyo ang lahat ng tao sa lahat ng sulok ng daigdig ngayon na nakakapanood ng programang ito, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa ibang bansa.
Dalawin po ninyo ng inyong banal na presensya ang kanilang tahanan. At payagan po ninyo na katulad ni Jairus, magkaroon ng iba't ibang uri ng himala. Ang inyong mga anak mula po sa himala ng kalooban, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng lakas ng loob, hanggang sa himala ng kagalingang pisikal, hanggang sa himala, Panginoon, ng kagalingan ng kanyang business, hanggang sa himala, Panginoon, ng paglilingkod sa inyo at pagsamba, hanggang sa himala, Panginoon, ng all kinds of miracles na hindi niya inaasahang magaganap sa kanyang buhay, na tanging ikaw lang po ang pwedeng magbigay at magkaloob. I speak signs and wonders and miracles and even healings in the name that is above every name. Payagan po ninyo, Panginoon, na hindi kami mahiya katulad ng ginawa ni Jairus, na ipagsigawan, ikaw po ang pag-asa namin. O Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa inyo. Payagan po ninyo na sa puntong ito ng aming buhay, payagan niyo po na ma-turn namin ang isang sitwasyon sa aming buhay, ang tawag namin ay desperation, hindi palayo, kundi palapit sa inyo. Payagan niyo po na ang pinakamataas na uri ng anointing ay maranasan namin sa panahon na kami ay in a very desperate situations in life. Payagan niyo po na ang desperations namin ang maging motibasyon upang ang sabihin namin, tanging kayo ang aming pag-asa. At Panginoong Jesus, lukuban po ninyo ng inyong anointing of protection, even by your most precious blood, ang aming mga pamilya. At payagan po ninyo, Panginoon, na ang simpleng katuruang ito ay maging sandigan ng aming pananalig at pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa huli. Nawa po ang inyong salita at ang inyong tinig ay hindi namin makalimutan kailanman. Don't be afraid, just believe. Don't be afraid, just believe. We are not afraid, Lord. We believe in you. We believe that you are doing miracles right now, even in our midst. Salamat po. Sa inyo po, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Sa pangalan po ni Brother Eddie, ito po si Pastor Bobot na nagsasabi sa bawat isa sa atin, hindi ho problema ang mga problema sa buhay kung ilalagak natin sa mabiyayang paanan ng ating mapagmahal na Diyos. God bless you. I'll see you around. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.